Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayon dito po sa ating Facts First podcast, February 3, 2025. We are recording this episode actually from where I am now, umaga ngayon. Ngayon ay 5:59 in the morning dahil nandito po tayo sa London and we're recording this episode pero ipapalabas po natin ito mamayang gabi po. So by the time na pinapanood nyo na po ito, gabi na po dyan sa Maynila. Pero po kasi akong gusto pag-usapan dahil alam niyo po nagsimula na po yung mga pre-election debates dahil malapit na rin po magsimula yung official campaign period for national candidates sa Feb 11 po, sa mga local candidates naman sa March 28. Meron pong isang malaking debate na inorganize yung isang news network, yung GMA7. At may ilang mga senatorial candidates na sumipot, although I think ang total number of candidates dito sa election na ito, 66 senatorial candidates. Pero mangilan-ngilan lang po yung mga sumipot o nangahas. Bakit kaya? At wala po tayo nakita, I think, na mga frontrunners talaga yung consistently nasa top 10, nasa top 5 na sumipot. Bakit kaya? Sa pag-uusapan natin ngayong araw, may value pa ba itong mga pre-election debates? At kung meron, ano pa ba yung i-contribute nito? Kasi baka naman masyado nakatutok po yung mga kandidato doon sa kanilang ability to win a slot or spot among the 12 senatorial slots at nakakalimutan yung kanilang responsibilidad bilang bahagi ng isang matinong diskurso. Ang guest po natin ngayong gabi, siya po yung tagapangulo ng Pulse Asia Incorporated. Isa rin po siyang political scientist. I'd like to welcome to our program again si Professor Ronald Holmes from Japan. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Prof. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw. Mukhang pareho tayong bagong gising pero importante na pag-uusapan natin. Napanood mo ba, Prof, yung recent debate ng GMA featuring some senatorial candidates? Nakinig ako habang nagtatrabaho, yung kabuuan pero hindi ganun ka-concentrated eh. May mga punto na gusto ko sanang buksan yung video kaso nga nagtatrabaho eh. So parang nakikinig lang, lalo na nung tinatanong sila na sagutin nilang yes or no o pabor o hindi sila pabor sa isang particular na usapin. Hindi ko nakita kung sino pabor, sino hindi pabor. Sagabal talaga yung trabaho sa panonood ng debate. No? Anyway, Prof, meron pa bang value yung mga senatorial debates na ganyan? Kasi noong 2022, nakita natin, pinakita ng leading candidate for president nun. Pwede ka lang pala hindi umattend eh. Pero ngayon, meron pa bang value yan? Well, hindi mo matatanggal yung value niya, no? Kasi lalong-lalo na kung ito yung ginaganap o ino-host ng isang network na medyo may kalawakan din naman ang coverage, no? Kasi kumbaga, libreng libreng pamamaraan ng pagpapaalam kung anong posisyon mo sa mga usapin, lalong-lalo na doon sa mga hindi ganun kalaki ang kakayanan na mag-advertise, no? O maglabas ng mga advertisement. So may value siya. Ang tanong lang diyan ay sabi mo nga kanina, sino nanonood ng debate, no? At paano ito ibinabalita pagkatapos ng debate? Kasi mas importante yung pagbabalita pagkatapos ng debate. Yung pagiging viral ng impormasyon. Kung saan, mas malawak ang maaabot nun kung talagang sinundan pa ng iba pang impormasyon. Lalong-lalo na kung controversial o medyo appealing yung mga posisyon na inilahad sa debate. Okay. Pero dito, doon sa nakita nyo debate recently, kasi isang value dapat ng debate, magkakaroon ka ng matinong public discourse at nagkakaroon ng pagkakataon yung mga botante para kilatisin yung mga kandidato. Nakita ba natin to doon sa recent debate? Well, merong isang bahagi ng debate na pinagdebate yung dalawang kandidato, no? May ibang bahagi na tinatanong sila ng isang miyembro ng network ng mga usapin, no, na patungkol sa kanila. So, medyo maigsi siya, no, Christian, no? Hindi malalim yung pagtatalakay ng ilang mga usapin kasi nga hindi kung hindi ako nagkakamali, parang lagpas 10 yung nandoon, no, 12 yata sila. Sa harap ng isang oras talagang hindi aabutin yung malalimang diskusyon. In a sense, hindi siya debate, forum siya eh. May bahagya lang na debate sa pagitan ng dalawang kandidato. Pero hindi pangkalahatan, no?
Mm, So, mas forum ang orientation niya. Yun nga lang, mm. ah, may mga controversial issue na tinatanong sa bawat isa. Pero alam mo naman 'pag controversial na gano'n may pagpapaliwanag na kaagad kasi ma-anticipate nung kandidato kung ano yung tatanong sa kanya. Okay. So dito, 'di ba yung format is very important. So I suppose pinaghahandaan ito ng mga kandidato tsaka ng kanilang mga strategies. Yung mga ganyang format, ano ba yan? Meron ba siya talagang true value doon sa matinong political public discourse? Example, kung yes or no, tas very limited yung paraan para makapagpaliwanag. Well, oo, kasi doon, parang, yung medyo mas malalim yung posisyon 'no, sa mga usapin, yung kanilang paninindigan medyo lumalabas dun sa yes or no. Ang problema dun hindi nila may mapapaliwanag, lalong-lalo na kung dun sa usapin na yun, ang posisyon ng karamihan ng Pilipino ay hindi tulad nung kandidato, 'di ba? Kasi kung controversial, kunyari kung tatanungin yung isang kandidato tungkol sa comprehensive sexuality education at sabi niya pabor siya, at napaka-controversial ng issue na yun. 'Pag hindi siya hinayaang pagpaliwanag doon, naiiwanan lang doon sa kanyang pabor o hindi pabor na sagot. So, papaano siya makakuha ng suporta nun kung ganun lang? Kasi dun mo makikita kung yung kandidato may kaalaman dun sa issue, o pumoposisyon lang, na ang yung posisyon niya sa tingin niyang mas popular sa mas nakakarami. Correct me if I'm wrong, Prof, no? Kasi minsan ang tingin ko sa mga ganyang formats, of course, you're not blaming specifically in GMA7, pero in general, because of the limitations of the medium, pag yung tipong yes or no, tas very little opportunity to explain, ang nangyayari dyan, pagalingan ng sound bites, di ba? Tapos Mm. yung ano yung pinaka magmamarka, and ang nagdadala dyan yung mga demagogue-like candidates, yung magaling mong bola. Maganda yung boka, di ba? Tama ba? Oo, parang ibig sabihin sa isang forum, yung pinakamalakas ang boses 'no, Mm, pinakamataas ang parang bold ang kasagutan, yung mm. soundbites diyaan. So, minsan gano'n lang 'yan, pero 'pag tinignan mo hindi naman gano'n kalalim ang kanilang pang-unawa do'n sa usapin. Kunyari dito sa nakaraang debate, merong isang kandidato nun na talagang maayos ang kanyang kasagutan kaso kapos sa oras yung kanyang binigay sa kanya para sagutin, Ah, so yun medyo yun yung limitation nung time. 'Pag binigyan ka ng 30 segundo, 1 minuto para sagutin ang isang usapin na napaka-komplikado, hindi kaya ng 1 minuto 'no. Lalong-lalo na kung pagpapaliwanag ay talagang dapat mong mas gawing mas naiintindihan ng nakakarami. Totoo yan, eh. Kunwari tinanong ka, pabor ka ba sa ano, same-sex marriage? Sinabi mo, hindi. Pero gusto mo pala, pabor ka sa same-sex union. Yung mga civil unions. Parang Oo, papaliwanag yung yeah. 30 seconds, eh, no? Oo, kasi mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap magpaliwanag ng posisyon mo kung ang binibigay sa'yo 30 segundo. Tapos minsan Mm. nangyayari diyan magbabanggit ka ng pangalan ng ibang tao tapos yung isang tao na 'yun ay, parang bubusgahin ka. So yung actually mahirap talaga yung format lalong-lalo na Christian kasi 66 'tong kandidato sa isang forum na ganito, 10, 12. Kahit na isang, oras 'yan, bigyan mo man lang silang tig-5 minuto, hindi 'yan sapat para makilala sila ng botante 'no, kung bibigyan mo sila ng exclusively tigpa 5 minutes. Maganda ba dyan yung ano, parang by batch? Kasi nung 2022, moderator and host din ako ng ganyang forum, eh. Pero nung time na yun, I think more than 20 umattend. And sabi ko, Oo. napaka-unwieldy. Yung parang pwede nga matulog yung kandidato, eh, bago siya sumagot, eh. So parang hirap talaga i-manage yung mga ganyang debate. Pwede bang gawin dyan by batch? And ano ba yung limitations nun? Kunwari, dito 10 muna kayo, 5, 5, 5, 5. Well, puwedeng gano'n, puwedeng by batch o kaya siguro puwedeng gawin ng mga network diyan, meron silang isang parang ng ginagawa mo yung Wise. Meron kang mga snippet ng mga kasagutan nila at parating on demand puwedeng i-download sa kanilang website kumbaga o pino-post sa social media pages nila. Kung saan pare-pareho ang pag-uusapan niyo at matatanong mo yung 66 na yun, "Ano bang tugon mo rito? Ano bang solusyon dito?" Kasi nangyayari dito dun sa debate kunyari merong isang bahagi dun na magkakasama yata ay si Ernesto Arellano, si Heidi Mendoza at si Bato de la Rosa.
Nung Hmm. nasagutan ni Arellano, nasagutan ni Heidi, nung tinanong si Bato, sabi niya, sang-ayon ako sa mga sinabi nila. Parang naalala ko yung presidential debate dati na si Si Digong Digong. Duterte, sabi niya, ano ba masasabi ko? Nasabi na nila lahat, okay na lang. Kung ano sinabi nila, sang-ayon ako. So, kumbaga, parang nakaka-free ride rin yung isang kandidato, no? Pero ang Hmm. puwedeng gawin diyan, isa-isahin mo, tanungin mo, at kung ano yung kanilang kasagutan, yun ang ilalabas mo nang hindi kumbaga walang kopyahan, di ba? Ah, kasi yun yung mahirap dun, maaaring, nagkakakopyahan lalong-lalo na sa mga usapin na medyo, tinitignan mahalaga ng mga botante, 'no? Tsaka isa pang napansin ko sa ganyan, Prof, yung mga handlers sa mga senatorial candidates, lalo yung mga tingin nila big name sila. Pag inimbitahan yung mga yan, tatanungin mo na sino ba yung naimbitahan na at sino yung nagkumpirma at sino yung makakasabay ko. 'Di ba? Very concerned sila sa ganyan. Oo, tapos ang puwedeng mangyari dun, handa na sila 'no, anticipated na nila kung ano yung mangyayari. Kaya alam na nila kunyari kung kasabay ko ganito, maaaring ire-raise niya itong issue na ito at 'pag ni-raise yung issue na yan, paninindigan ko lang yung posisyon ko o maaaring babalikan ko. Yun yung nangyari dun sa, pagpapalitan 'no, ng posisyon ni Senator Bato de la Rosa at ni Franz Castro. Mm. Kumbaga ang sagot ni Senator Bato parang, "Ikaw, meron kang conviction, eh." Ayun ang sagot niya kay, Representative Castro. Imbes na sagutin yung usapin tungkol sa EJK at ang pananagutan ng nakaraang administrasyon, parang nagkaroon ng, counter accusation 'no, laban Inano na, kay Representative. inuba na yung usapan. O, pag ganyan niya kasi ano, parang pwede ka mag-ad hominem, pwede ka mag-whataboutism. 'Di ba? Pwedeng Yeah. mamersonal pag ganyan. I-re-redirect nila. Sa akin Christian, importante yung debate, kung mapapalalim mo at mapapalawig mo yung usapan. Ang problema lang diyan, ilan nga ang nanonood 'no? Kasi noong 2022 natatandaan ko, nung tinanong namin kung mahalaga ba yung o influential ba sa kanilang pagpili ng isang kandidato ang participation sa debate. Parang 7 sa 10 nagsasabing oo, influential. Pero Mm. buti kinos-tabulate mo dun sa electoral preference, karamihan nung nagsasabing influential ay bumoboto kay o pumapabor kay Bongbong Marcos na nung panahon na yun ay umiiwas sa mga debate. So, kung talagang influential siya, siguro dapat hindi gano'n kalami ang sasagot na influential dahil nung panahon na yun, parang lagpas mayorya na ang pumapabor kay Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapresidente. Interesting yung may disconnect, no? Feeling ko lang na ito, hindi mo scientific, pero gut feel ko lang, yung mga ganun na tanong, feeling nila. Dapat kung isagot dito, importante yung debate. Hindi ako na. Medyo Diba? medyo gano'n ang kanilang kasagutan, pero yun nga, hindi naman necessarily malalim ang kanilang paninindigan dun sa kanilang kasagutan. Maaaring na-mobilize lang yung opinyon, kasi sa tingin Mm. nila yun ang tamang kasagutan. You mentioned, Prof, yung 2022 debates na basically hindi naman sinupot ni Bongbong Marcos, the leading candidate, yung mga legitimate, o yung mga talagang debates na ano, hindi friendly force necessarily yung kanyang kakaharapin. Yung ganyan template mo nakikita ba natin ngayon? Na kung frontrunner ka sa mga survey, hindi na ako attend ng mga debate, baka mahubaran pa ako dyan. And it might be very risky for me. Well, diyan maaaring natin tanungin yung political strategist nung kaibigan nating si Alan Herman. Kasi alam ko ang isang, isang guideline 'no o criterion o lesson para sa mga kandidato, hindi ka dapat nagkakamali. At ang Mm. pagkakamali maaaring maganap yan 'pag ikaw ay nakipag-usap sa mga kapwa mo kandidato 'no. So, alam mo naman siguro yung sinasabi ko, Christian 'no, yung Yeah. 'pag mag-attend ka ng debate katulad ng vice presidential debate noong 2016 kung saan Yeah. parang pinagkaisahan at hindi makasagot yung dating kandidato noon na si Bongbong Marcos bilang vice presidente. Yun kung hindi gano'n gagaling ang performance mo o mas recently si Joe Biden 'no, sa US presidential debate. Mm. So, as much as possible, you should stand your ground, you should be articulate, you should be able to respond to all questions. Otherwise, if your performance is really if you're malperforming or you committed several mistakes in terms of your responses, this can be taken against you by the voters or your fellow candidates may pounce on you. So,
Yun ang Hmm. dahilan maaari kung bakit yung mga frontrunner, nangunguna na ako, bakit pa ako makikisali diyan? Kumbaga sa basketball, nandirito na ako sa NBA, bakit pa ako makikilahok sa PBA, Ganun. 'di ba? Tsaka baka ma-expose yung kabobohan nila, eh, 'no? Kasi may mga nakikita ako diyan sa nasa top 10, top 12 na sabi ko, mukhang medyo mahina itong mga 'to na kung sakaling umattend sa debate ito mahuhubaran, ma-expose sila, eh. So, less talk or no Oo. talk, no mistake. Lalong-lalo na kung yung well, yun sa GMA mukhang pinag-aralan nila mismo kung ano yung tatanong nila, eh. Trinace nila yung history ng mga kandidato at may mga questions na controversial particular dun sa kandidato. So kung yung, Hmm. magtatanong ay parang tinignan yung kabuuan ng inyong record at tinanong ka tungkol sa isang bagay na nagawa mo na maaaring pinagsisisihan mo o sa palagay ng nagtatanong ay isang pagkakamali na dapat paliwanag, ikaw yung leading candidate at nabuklat yung iyong kabuuang record at tinanong ka tungkol doon, baka yun nga, baka makasama sa'yo yun. Baka mautal Kasi ka 'pag sumagot ka. hindi natin nakita diyan yung mga frontrunners, sina Erwin Tulfo, sino pa ba, sina Tito Soto nandiyan, tama ba? Ay hindi, wala Wala, si wala, Tito wala, Soto. wala, Nandun siya wala, sa wala. kabila, sa ABS-CBN yung one-on-one. Ah, Hindi ako sure kung magkakaroon pa sila, no? Pero basically, mga frontrunners, wala eh. So mukhang ganun ba yung nakikita nating trend eventually, going back to as early as 2022. Mukhang ganyang well, pagtingin ng mga leading candidates. palagay ko gano'n. Yung nasabi mo Christian, kung ikaw leading, itatanong mo kung sino kasama ko diyan. Kasi maaaring yung format nun, papayagan yung ilang fellow candidate mo na magtanong sa'yo. Ayun ang delikado, 'di ba? Na, Yung na, magtatanong sa'yo yung moderator o yung panelist, siguro mas madali pa yun. Pero yung hindi mo mape-predict doon kung ikaw ay tatanungin ng mga kapwa mo kandidato. Kasi yun, hindi mo mapipigilan kung ikaw ay didiin sa isang bagay na ayaw mong mm, ilabas 'no, sa isang debate. Alala ko yung prof noong 2022, may isang parang youth forum na for senators. In-invite ako na mag-moderate. So tinanong ko, paano ba yung format nyo? Pwede ba magtanong yung moderator? Pwede raw, basta after daw magtanong ng panel of experts nila. Meron silang parang tatlo. Tapos sabi ko, sino na yung mga nag-confirm? May, may mga ilan akong gustong tanongin doon. Nag-confirm daw yung isa. Kilala mo to, prof. Eh. Sabi ko, go, sige, okay na ako dyan. Tapos the following day, in-announce yata yung lineup ng mga, yung moderator, yung panelists, saka yung mga nag-confirm na kandidato. Tapos tumawag sa organizer. Sir, hindi na raw po tuloy si Toot. Hindi ko bakit. Ewan ko, suspecha yata nila dahil ewan ko, baka factor din doon na nalaman na si moderator. Sabi ko, ba't naman ganun, sayang. Marami pa sana tayo itatanong tungkol sa kanyang pagtakbo ng panahon na yun. Anyway, Yan, eto prof, ang y tanong ko yung sorry, go ahead, go ahead. no, sige continue. Yung gusto ko malaman, yung sabi mo kanina, importante yung mga debate para makilatis ng mga ng mga botante yung mga kandidato. Pero pag tinignan natin yung voter behavior at temperament, importante ba sa kanila talaga yung stand ng mga kandidato sa issue? Kasi parang minsan hindi consistent eh. Kunwari, may isang kandidato, diba, si Vic Rodriguez, if I'm not mistaken, ang pinapakis yung sarili niya against siya sa corruption. Kaya siya umalis sa Marcos administration dahil sa corruption. Pero nung tinanong yata siya sa salin, hindi siya pabor para buksan yun. Yung isa publiko, di ba? Tama ba? Paano Mm, yun? Hindi ma-reconcile yung ganung posisyon eh. mm. Well, yun nga kasi medyo mas ibig sabihin para ituhog mo yung mga usapin na yun, kinakailangan medyo malawak rin ang pag-unawa mo nung korapsyon at anong panglaban sa korapsyon. So medyo mahirap na yun 'no, para sa mga botante, kasi, yun ang positioning lang ng kandidato diyan ayaw ko ng korapsyon. Mm. Lalabanan ko 'yan sa Senado. Pero 'pag ni-raise mo yung ilang issue na talagang actually it's an anti-corruption measure, medyo nag-aasiwa sila kasi baka 'pag nahalal sila, pananagutin sila dun sa kanilang sinabi, 'di ba? Mm. So yun ang problema. Dun sa nabanggit mo Christian, maaaring hindi nakakatulong dun sa mga frontrunner pero alalahanin natin karamihan ng botante hindi naman 12 ang kanilang binoboto sa, eleksyon, Maaaring Mm. siyam, maaaring 8.
So, para doon sa mga nakikilahok dito sa mga debate, maaaring mapasama sila doon sa maaaring pipiliin na mga botante. Batay lang sa impormasyon na nakuha nila tungkol sa isang kandidato sa debate o sa forum o sa anumang public na engagement na kung saan may impormasyon na nakarating tungkol sa kanila. Mm. Importante yun, no? Yung apat na slot, baka pwede sila mapasama. So, ako pala tanong, Prof. Yung mga Filipino voters ba, do they really vote based on issues or basically based on their emotions? At kung emotion, nakakatulong ba kung magkaroon sila ng parang realization after madinig o mapanood yung stand ng isang kandidato? At eventually, baka magkaroon sila emotional attachment to that candidate. Well, medyo matalinhaga yung tanong mo, Christian. Kasi 'pag sinabi nating emotion, naalala ko lang yung isang paper na matagal na ito, with regard to sa political science 'no, yung ang mga botante ba irrational o emotional. Yung Mm. emotion mismo ay may reason diyan, may reason behind such emotion. Ibig sabihin yung affectiveness, connected sa'yo yung isang particular na kandidato. Mm. Maaaring dahil popular siya, maaaring ang kanyang popularidad ay dahil projection niya makamasa at bilang makamasa ibig sabihin yan ang tutugon sa aking kahirapan kasi ang kahirapan ay usapin, di ba? Mm. So, in a May sense, connection. hindi naman siya divorce from the issue. Pero mas matindi ang dating sa'yo kasi siya yung talagang tumutulong, Siya yung nakikisalamuha sa marami. Siya yung nagbibigay ng jacket, nagbibigay ng t-shirt, nagbibigay ng kung ano mang tulong sa mga mahihirap sa pangkalahatan 'no, hindi dahil nasa posisyon siya o maaaring dahil nasa posisyon siya. So, puwede mong sabihin related pa rin sa issue, Christian, Hindi siya completely divorced from the issue. Yun nga lang, 'pag tinanong mo sa kanya, ano ba sa tingin mo ang magiging patakaran na ilalabas ng kandidato na 'yan? Malayo rin 'yan sa kaisipan ng mga mamamayan kasi unang-una, malayo na itong senatorial, It's far removed from Mm. their own existence 'no. Siguro sa local mas naiintindihan nila kung ano yung dapat gawin ng konsehal nila, pero pagdating sa national, talagang yung top of mind choices na lang 'yan, yung popularity. And that popularity may be linked to certain issues that they feel are important. Mm. Pero 'pag ganyan kay Lucina ang mga botante kahit papaano, issue-based din tumingin sa mga bagay-bagay? O baka nga 'pag senatorial medyo malayo na and, baka tingin nila sa mga senador, hindi nila ma-differentiate from a mayor or from a president in function. Well, puwede natin sabihin may issue-based pa rin, hindi masyadong nadi-differentiate yung function ng legislator from those in the executive. Totoo yun 'no? Kasi 'pag tinanong natin, ano ba sa tingin niyo ang duty ng isang legislator, halos pareho yung nagsasabing constituency service, doon sa Di madali pagbasa ng malapitan. batas. Oo, so magpapatupad ng programa o proyekto sa aming lugar. Sumusunod lang yung magpapasa ng batas. Pero palagay ko meron pa ring issue based diyan, kasi kaya yun yung problema ng ibang kandidato. Kaya ang karamihan ng kandidato meron silang, binibigyan diin na usapin na kanilang talagang sinasabi nila, "Medyo tinugunan ko na o tutugunan ko na." Pero may mga Mm. kandidato medyo abstract, 'di ba? Yung mga kandidatong nagsasabi na, "Bagong boses ako." Ano ibig sabihin ng bagong boses, 'di ba? Sino So ba yun? in that sense kung ikaw ay kandidatong ganyan, kinakailangan sabihin mo ano ba talaga ang usapin na malapit sa nakakarami na dapat mong o na pinapangako mong tutugunan. So, Mm. kaya yung mga kandidato tumitingin sila, ano ba yung pinakamahalagang issue, 'di ba? At dito kakaunti lang 'yan. So, maglalabo-labo sila dun sa usapin na 'yan, pero Mm. ang makakalamang diyan yung nakaupo na dati kasi mapapakita nila kung ano kanilang nagawa. Ah, Mm. ang makakalamang diyaan yung may ginawa na partikular dun sa issue na yun, bagamat wala sila sa politika. Papaalala na lang sa mga botante. Oo, na kahit na wala ako sa politika nakita niyo ang aking serbisyo, nakita niyo paano ako tumutulong sa mahihirap, nakita niyo papaano ko pinapasaya ang mga taong may, maraming, yung mga, dukha, maraming pangangailangan na hindi natutugunan. Gagawin ko 'yan, Hmm. mas papalawakin ko 'yan 'pag ako'y naupo sa Senado. Sige, abangan natin yung mga darating pa mga debate at, sikapin nating himayin, Prof. Ronnie. In the meantime, maraming maraming salamat sa'yo for joining us
dito sa ating episode ngayong araw, dito sa Facts First. Magandang araw po, Prof. Maraming salamat, Christian. Salamat. Thank you po. Dapat si Adan Helman na susunod mo kausapin. Sige, isama natin. Sige. Salamat. Napansin ko lang, Prof, no? Pag wala yung isang Ronald, medyo behave tayo. No? Medyo matino tayo mag-usap. Napansin ko lang. Walang misogyny, no? Oo, medyo maayos. No? Duda nga ako akbayan yun eh. Duda talaga ako. Ano na? Duda ako. Hindi. Duda ako kung taga-akbayan siya. Hindi, taga-akbayan yun. Mahilig mag-akbay yun eh. Yan, akbayan. Buti yan. Winawakwak natin on international streaming. Thank you. Gandang gabi. Okay, sige. Okay, bye-bye. Yeah. Yan po si Prof. Ronnie Holmes. Yan, nakasama po natin dito sa ating Facts First episode ngayong araw. Bago po tayo magtapos, by the way, sana panoorin niyo rin po yung ating special interview with Justice Tony Carpio. Medyo malaman po yung kanyang mga sinabi patungkol po sa perfect timing. Kailan ba dapat isulong yung impeachment ni Vice President Sara Duterte? Panoorin niyo po, hindi po kahabaan yung panayam na yun. And that's part of a bigger interview that we had. Okay? Sige po. Bago po tayo magtapos, meron po tayong mga babatian. I'd like to greet. Ito, sila Arthur Valtes Santos at kanyang asawa na si Miss Maria Dolores Santos. 34th wedding anniversary po nila last week. Pasensya na po, hindi ko po ito agad nabasa last week, pero belated happy 34th wedding anniversary po sa inyo. And binabati rin po natin itong si Mr. Ruben Hesmundo. Birthday po niya sa September, teka lang. Old messages na po itong nabasa ko, binalikan ko lang po. No? As in, kasi minsan pa nagpapadala kayo ng message na pupunta rin sa parang hidden or something. Binuksan ko lang po the other day at doon ko nakita ito. September 6 pa yung message pero sabi ko basahin pa rin natin. So binabati po natin ng very, 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 very belated happy birthday. Gawin natin advance happy birthday sa September 7 this year. Yan. Happy birthday kay Mr. Ruben Esmundo. And shoutout na rin po sa inyong asawa na si Lina Flor. Yan. Maraming salamat po. Tapos, last Saturday, bago po tayo lumipad dito sa London, nagpa-konting tabas po tayo dyan kay Abel Pineda. Ayan. Tagal na po natin siyang stylist. And nakilala po natin doon yung dalawa sa mga sugid pala sumusubaybay dito po sa ating Facts First program. And gusto ko lang po magparating ng taus-pusong pasasalamat kila Miss Cherry Tan at Grace Mesugas. Magkakahilera kami nung nagpapagupit eh. Sila yata, ko alam eh, medyo mas complicated yung ginagawa sa kanila. Sa akin, tabas lang eh. Anyway, maraming salamat po Miss Cherry Tan at Miss Grace Mesugas. At maraming salamat po sa inyo, really. At yan na po muna tatapos yung ating Facts First episode ngayong gabi. Ako po si Christian Esguerra. Kita-kita po tayo bukas. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.